Alright, pumunta si Attorney Harold Respicio dito sa Branch 34 ng Manila para mag-voluntary surrender dahil may warrant for his arrest dahil inakyat ng Prosecutor's Office ng Manila sa korte yung kaso na isinampa ng COMELEC dahil daw si Attorney Harold Respicio ay violate yung Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa cybercrime law dahil pinablish nila online sa Facebook at sinasabi niya na pwede palang ma-hack ang ating automated counting machines kapag konektado sa internet. Ang sabi po ng batas ay kapag ang isang tao ay nagpapakalat ng untrue reports at pwedeng ma-damage ang reputation ng isang bansa, pwede kang makulong under Article 154 ng Revised Penal Code. Pero Attorney Harold Respicio, dapat ka bang ikulong? Hindi po! Dahil hindi po untrue yung sinabi ko na pwedeng ma-hack ang ating automated counting machines kapag connected sa internet. Sa totoo nga po, sinunod naman ng COMELEC yung aking suggestion. Gumawa nga sila ng policy na huwag i-connect yung mga makina sa internet nung araw ng eleksyon. So false news ba yun? Hindi po. Pangalawa, yung ginawa ko po ba ay para i-harm ang interest ng ating bansa? Hindi po. Ang ginawa ko po ay para sa ikabubuti ng ating bansa, para ma-secure ang ating automated counting machines against hacking. Para po ito sa ikabubuti ng ating bansa. Ang na-harm lang ay yung mga may planong mandaya nung panahon ng eleksyon at ang na-harm lang ay ang puso ni Chairman George Garcia. Sir, clear lang natin, may warrant na po ba or warrant na nilalabas ng court? Meron na pong pirmadong warrant yung court dito sa Branch 34, kaya po ako nag-voluntary surrender. Ito po ay isang process para hindi ka nahuliin at para hindi ka na-i-commit sa loob ng jail, pwede kang mag-voluntary surrender at magbayad ka ng bail. Pero yung warrant, hindi pa po nailalabas. Nandito pa sa court. Napirmahan na po. It is as good as a warrant already. They can serve you with the warrant anytime. Paano nyo po nalaman na meron na palang ilalabas na warrant? Meron kaming na-receive na resolution ng Prosecutor's Office. Usually, iaakyat na yan sa korte. So, nag-follow up kami sa court kung saan na-file yung case ng Prosecutor's Office. Nung nalaman namin na sa Branch 34 napunta yung case, itatanong lang namin kung mag-i-issue ba si Judge ng warrant of arrest. And we confirmed na napirmahan niya na yung warrant of arrest. Kaya dali-dali, kailangan natin sumunod sa batas at mag-voluntary surrender. Nakapag-post na kayo ng bail, magkano? Mag-post kami ng bail today. Dalawa po, 32,000 kada isang kaso. Dalawa po kasing video yun. So 32,000 each, 74,000 in total. 64,000, yes, you're better at math. Well, maraming salamat po sa lahat ng suporta na ibinibigay nyo kay Attorney Harold Respicio. Hindi ko po akalain na magtutuloy-tuloy ng ganito ang ating laban. Akala ko po pagkatapos ng eleksyon ay matatauhan na ang COMELEC dahil hindi na po nila itinuloy yung pagpigil sa aking proklamasyon. Pero ang nangyari po ngayon ay tinuloy nila yung kaso dito sa Prosecutor's Office, tumuloy po doon sa korte. Asahan nyo po mga kababayan ko dito sa Pilipinas, lalaban po tayo hanggang sa huli, hanggang sa ang katotohanan ay lumabas. At magpapatuloy po si Attorney Harold Respicio na ilabas ang lahat ng pagkukulang ng ating gobyerno hanggang mailabas natin ang lahat ng pagkukulang ng COMELEC tungkol sa nangyaring eleksyon ngayong 2025 para sa susunod na eleksyon 2028, hindi na po ito ulit mangyayari. Hindi po yan yung tamang konklusyon. Ang sinasabi ko po ay kapag yung software na ginamit sa machine ay hindi yun yung audited. Yung audited po ay 3.4 version, ang nilagay sa machine ay 3.5 version. At kapag yung transmission mula sa mga makina papunta sa mga servers ay minamanipulate sa gitna, hindi po tayo pwedeng magtiwala sa data at information na nilalabas ng ating election systems. Kung ako man po ang lumabas na nanalo, malamang sasakyan na lang po natin dahil yun po ang ginawa ng proseso. Pero naninindigan po ako, kapag nagkukulang ang COMELEC pagdating sa software, pagdating sa transmission, wag po natin pagkatiwalaan yung resulta ng eleksyon.